Kamisteryo, kumusta ka? Marami tayong naririnig na kwento tungkol sa mga call center. Sabi nila, dahil daw sa puyat at pagod, kaya tayo nakakakita ng kung ano-ano. Pero paano kung ang magpakita sa iyo ay hindi bunga ng pagod? Paano kung ang nakasabay mo sa elevator o ang katabi mo sa prod ay matagal na palang wala sa logbook? Handa ka na bang makinig sa isang totoong karanasan? Taong 2012, bago pa lang ako noon sa isang pioneer account sa isang sikat na tech company sa Makati. Ang building namin ay isa sa mga pinakamatanda sa area. Sabi nila, dati raw itong ospital bago ginawang opisina. Isang madaling araw, bandang alas 4, nag-break ako. Dahil puno ang sleeping lounge, naisipan kong pumunta sa ikapitong floor, ang ghost floor namin. Tinawag itong ghost floor hindi dahil sa multo, kundi dahil under renovation ito at walang gumagamit. Tahimik doon at malamig ang simoy ng hangin sa lobby. Perpekto para sa mabilis na idlip. Habang naglalakad ako sa hallway bit-bit ang kape ko, narinig ko ang isang pamilyar na tunog. Tunog ng mouse. Sa dulo ng hallway, may isang workstation na bukas ang ilaw. Isang maliit na desk lamp lang ang nakabukas. Pero sapat na para makita ko ang isang babae. Naka-headset siya, tuwid ang upo, at parang seryosong-seryoso sa kausap niya. Sabi ko sa sarili ko, grabe naman itong agent na to. Pati sa renovation floor, nagtatake ng calls. Dahil bago lang ako at gusto kong maging friendly, lumapit ako. Hi ma'am, bakit dito kayo nag-o-office? May system na ba rito? Tanong ko. Hindi siya lumingon, pero sumagot siya. Ang boses niya, parang galing sa malayo, parang may static. Kailangan ko tong matapos. Kailangan ko nang mag-out. Napansin ko ang suot niya. Isang lumang ID lace na kulay asul. Yung design na ginagamit ng kumpanya namin noong bagong bukas pa lang ito. 10 taon na ang nakakalipas. At ang ID picture niya, malabo. Parang nabura na ng panahon. Biglang umihip ang malakas na hangin mula sa aircon vent. Sa isang iglap, namatay ang desk lamp. Pagkurap ko, wala na ang babae. Wala ring computer sa tapat ko. Ang nakita ko lang ay isang lumang mesa na puno ng makapal na alikabok. Pero ang mas nakatindig balahibo, sa gitna ng alikabok sa lamesa, may isang bakas ng kamay. Basang-basa, na tila galing sa isang taong pawis na pawis o galing sa ulan. Bumalik ako sa floor namin at kinuwento ko ito sa security guard na matagal na roon. Ang sabi niya sa akin, si Claire yun sir, noong 2005, inatake siya sa puso habang nasa kalagitnaan ng tawag. Natagpuan siya sa station niya, naka-headset pa rin. Ang huling sinabi raw niya sa kawork niya bago siya nawalan ng malay. Sandali lang, tatapusin ko lang tong shift ko. Hanggang ngayon, may mga agents pa rin sa ikapitong floor na nakakarinig ng mahinang pag-type at pag-iyak sa madaling araw. Isang paalala na sa mundong ito, hindi lahat ng naga-out ay nakakauwi sa kanilang tahanan. Ikaw, Kamisteryo, sigurado ka bang ang kausap mo sa kabilang linya ay buhay? O baka isa rin siyang kaluluwang hindi matapos-tapos ang kanyang shift? Ako si Kamisteryo, at ito ang inyong gabi ng kababalaghan. Mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi.